Magandang hapon po mga Karilto Kabayan. Ito po muli ang iyong Karilto Kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Pag-usapan po natin yung yung pasabog po sana ni dating Governor Chavit Singson po. Yung pilit niya po ang ikinakapit ng Diskaya po sa Pangulong Marcos po. Yung sinasabi niya po bakit hindi po daw imbestigahan po yung Ilocos First District in particular po. Bakit po bakit ibang lugar pa muna hindi pa pinag-uusapan o pinaimbestigahan? Bakit yung simulan muna doon sa lugar ng Pangulo? Dahil ang mga project po na nakuha, yung mga project po ng gobyerno doon po sa First District po yata, sinasabi niya po ay mga nakuha rin po ng Diskaya. So, ano po ba yung assessment po natin sa sinabi po niya? Bago po tayo magbigay ng assessment, panoorin po muna natin yung interview niya po kay Corina Sanchez sa Billionaire po. Dahil po, tingnan po natin. No? So, ito po yung interview niya po sa Billionaire News channel. Kaya pakinggan po natin. Mga konti lang naman po ito. Pinakinggan ko na po yung iba. Pero sabay-sabay po natin pakinggan yung mga remaining po. Kasi 9 minutes siya eh. So yung iba pinakinggan ko na wala naman po picture-picture lang po yung sinabi ko. Kasi kung hindi na maboboto ang Simpson dyan sa inyong lugar. Okay, pero ito po mga sinasabing proyekto na sa ilalim po ng SATRA, yung isang pong construction company, wala pong kinalaman yung pagkakapanalo po ninyo sa dapat ay bidding doon sa mga nakapwesto ninyong mga kamag-anak? Hindi kami umupa doon sa funded by the province. Yung ano po kasi, yung issue po ng SATRAP, yung mga proyekto po ng gobyerno po doon sa lugar po nila Singson, ang nakakuha po doon SATRAP. And SATRAP po, pag may-ari po ng mga kamag-anak po ni Singson. So medyo na issue po sila doon na yun, yung sinasabi nga na wala nga po silang kinalaman doon, fair and square naman po yung bidding. Pero iniulat din kasi ito inuulat din po ng isang po itong network. Nakalimutan ko lang po ano yung network po nagulat po nito eh. Nakaramihan po ng mga karamihan po sa nakakuha po ng mga proyekto sa lugar po nila Singson SATRAP po. Pag may-ari po ng mga Singson. So sinasabi po niya parang wala pong conflict of interest. And siya na lang po magsasabi po niya kung wala pong conflict of interest po yun. Pati pakinggan po natin. Sa national government yun. Yun. Kasi local sila at hiwalay yun sa national project. Ayun. So, meron po bang nagsasabi na ang pong mga proyekto ay substandard? May bumuho na ba? Wala. Parurusahan ko akin na pag-anak ko mga kontraktor ko kung meron. Na-inspection na lahat yan noong araw pa. Ano-ano po ba, Manong, ang mga project doon? May tulay, babahay, ano-ano po ba? Flood control? Meron din ang flood control ko konti. Noong araw, pupunti yung traktor. So, tinutulungan ko nila. Ginagamit yung mga paligo. Pero ngayon, napakarami na. Ibig sabihin, hindi ako kahaman. Binibigay namin sa lahat. Sa kaya, dami na kontraktor sa amin. Titignan mo listahan ng public highway, napakarami yung traktor. So, yung sa inyo po ay parang 62 proyekto ang tinutukoy, ano po? How to stop saying, like, do you know what I mean? How to stop. 10 taon na kami yun. 10 Hindi po nila, nakasungkit daw ako ng 2 bilyon. Bakit yung 2 bilyon sa 2 taon? Kasi isang project lang, 1 bilyon eh. So 10 taon na yung yun. So, ang galing yung nakatakbo ko na biyo dito, para i-mention nyo, para tingnan ba? Gusto po kayo na babanggit ng malaking pangalan. Basta mabanggit lang. Gusto po kayo yun, mabanggit ang pangalan. Basta mabanggit lang. Ang importante, mapatunayan na substandard o kaya ghost project. Yes. So kayo, you're very confident or no ghost project? No ghost project. Pakulong ako may ghost project. Ayun. At dapat makulong din yung mga takbo. Yung mga takbo, legal po yun. Okay, so ano po yung sinasabi ninyo na hamon naman kay Pangulong Bongbong Marcos? Wala akong hamon. Sinabi ko lang na parang Alzheimer siya. Dahil naman siya, mahirap naman kayo. Mga flood control. Meron siya eh. Ang mga binabanatan Diskaya nyo, ilang kontraktor nila eh. Buong Pilipinas. Sa Ilocos Norte mismo, yung mga Diskaya ang kontraktor nila.
Imposible naman din nila kilala. Makakalimutan lang, baka may Alzheimer. Okay, ulitin ko lang yun na ang mga diskaya rin po Ang kontraktor nila, Presidente, sa probinsya nila. sa probinsya nila, ayun. So, kailangan makita doon kung totoo po yun. Yun ang walang imbestigahan nila dapat. Oo nga naman, nasa norte. No. From north to south. So, uunahin ngayon. Pero importante po ma-establish sa ano kung yung mga Vizcaya projects in the north ay Existing. substandard Yes. or existing. Yes. Oo, or both. Yes. Ayun, okay. So, Ako lang kanila kung hindi nung tuloy, imbestigahan nila. correct. So, you're also confident, so lahat po ng mga patutukoy sa inyo ay puro salita at walang patutunguhan. At, Takbo. opo. Natural advantage, patuan ng tubig yan. Pagka salita ka, tanto na yung mga pro, kung ano yung salita. Opo. So, ang susunod, ang sinasabi ko ninyo, kailangan ang sumunod agad ay yung pag-imbestiga ng mga flood control projects ng mga Vizcaya sa probinsya ng mga Marcos. Yes. Ayun, okay. Meron po ba kayong ginala? Meron po ba kayong nalalaman na dinaanan ng mga congressman dyan po sa Norte? Sa balwate po ng ni Pangulo Marcos. Sinisaya nga ang, at saka yung bagong mayor ng Lawag, ang kontraktor nila na tinanggal nila yung pinsang buo nila dahil layo ng gamit pa nila, si Michael Pion. Siya nagsabi sa akin, nung nangampanya na ako kay BBM, Manong, mark my word, they're just using you. You know the Marcos, they're just using you. Sabi sa akin, hindi ako baliwala eh. Ako, tinulungan ko ng gusto, tinamaan ko the way. After election, may Alzheimer ako, alimutan ako. May ideya po kayo bakit po sa palagay nyo kayo po nilaglag o iniwan? Hindi ko matindahan, nag-aala. After the election, napunta sa Japan, ang dami namin sa presidential table. Hindi natin lahat. Sabi ni Sandro yung anak niya, Dad, manong kami siya. Hindi namin yun. Kaya ang mga overseas workers sa Japan, ang pasto sa presidente yun, sabi niya. Wala akong sanak, bago kulang siya. Wala po kayong ideya kung bakit. Kaya sa akin, Have you reached out to the president ever since he was elected? ha? Have you reached out to him? Hindi na ako makapuan yan. Ah, Dinaanan ko na lahat yung mga private secretary na, appointment secretary. So, okay lang. so he, Pero ayaw ko sa lahat ng ginawa niya pag-habang sa China. China, sinabi nila noon, we never invaded any country, but Taiwan represented because it's ours. Sabi ng Amerikano, wag, laban tayo. Pagpunta ni Vivian sa US, ginalik ang mga beser. Nialdo eh, ginalik, sinong bumibungil? Tayo. Doon ako mga loob. Ipapaharap tayo. ayun. Dapat, look. So yun lang po yung pasabog po niya. Nagano pa po siya, nagpa-press conference pa po siya ng may isang oras eh. So lumalabas, yung sinasabi po niya na meron din pong project ang Diskaya sa Ilocos sa mga project po ng mga Marcos o sino po man nakaupo doon. Hindi naman po kontrolado ng Pangulo po kung sino po yung magiging kontratista po ng mga proyekto po ng DPWH, di ba po ba? Siyempre po, may policy po dyan ng DPWH kung sino po yung mababa po doon sa bidding. So kung ang pinakamababa yung Diskaya, yung Diskaya po yung makakuha po ng bidding. Pero wala pong direct po na sinasabi po na inililink na nirecommend po nila yung Diskaya. O siguro, Diskaya po yung nakaano, labas na po yung Pangulo po doon kung di naman po niya project po yun, di ba po ba? O kung project man po na yun, project niya po yun, o project po ng mga ni Sandro Marcos, kasi first district ang binabanggit po niya, di patunayan po niya na project nga po ni Sandro po yun. Pero kung yung mga aligasyon po niya na Diskaya po yung makakuha po ng project po doon sa Ilocos, may mga Diskaya rin naman po nakuha, may mga project din naman po mga Diskaya sa Davao, di ba po ba? All over the Philippines po actually, yung mga project po ng Diskaya, kaya nga po libo-libo po yung project po nila. Pero yung mo, 207 billion ang ano po nila, ang estimate na meron po silang pera sa kasalukuyan, sabi po ni Senator Ping Lacson po. Kaya po ba? Ganun po kalaki ang sakop po ng Biskaya all over the Philippines. Ganun po sila kalakas. Samantalang ng panahon po ng dating Pangulong Benigno, dating Pangulong Noynoy Aquino, hindi naman po ganun kalaki pa ang Biskaya. All of a sudden po, nag-spike po yung paglaki po ng income and profit po nila, yung company profit po nila from almost billion, ngayon po 207 billion na po, di ba po? At saka di ba, napatunayan po during po the COVID pandemic po, doon po nag-spike lalo po yung ano po nila, yung company po nila. Sobrang lumaki po talaga. So, wala naman pong pasabog yung sinasabi po ni yung palabas po ni former Governor Chavit Singson.
Kasi kung nakikita niyo po, ay medyo ano lang po, medyo siguro nag-iingay po siya kasi yung isang company po niya, na ano nadadawit din po yung satrap, yung sinasabi po niya. Sabi niya wala naman po substandard, papakulong po niya kung just in case kung meron man pong ano, kung meron pong papalpak po sa ano niya, hindi po siya papayag. Siyempre, hindi naman po natin alam, di ba? Kung nagsasabi po siya ng totoo, lalo na po kilala po natin siyang ano, kilala po natin siyang personalidad. Siya po yung ano, yung isa po sa mga nag-betray sa dating Pangulong Erap Estrada kaya po na-impeach siya. Di ba po ba? Kung maga parang ano po yun, yung issue po nung karatong, wedding. Wedding po yung issue po nun. Di po natin alam kung sabit po siya sa wedding that time. Kaya medyo yung parang magkakaroon po yata ng ano ng ambush. Sasabi nga po nila ambush me. Parang ganun po. Anyways po, nasabi niya rin po dun sa ano niya sa pasabog po niya. Yung ano yung may tipo bang may Alzheimer's disease po siya ano si Pangulong BBM dahil sa tinulungan po si si BBM po pero naman po talaga tinulungan po siya ni BBM. Tinulungan niya po si BBM sa pangangampanya. At yung nanalo nga po daw hindi na po siya pinapansin. Well, hindi po natin alam ng dahilan. Siyempre si BBM lang po yung makakaalam. Alam naman po natin. Tignan niyo man po. Nanlalaglag po talaga si ito, wala pa pong 3 taon po sa panunungkulan o almost 4 years po sa panunungkulan ng ating presidente. Nanlalaglag na po siya. Parang early month this year po yata. Sinabi niya po na parang may Alzheimer's disease nga rin po si Pangulong BBM kasi hindi na po siya kilala. Hindi po siya pinapansin o hindi po nakikipag-meet po sa kanya. So, syempre, kahit papaano po, may mga intel po yung Pangulo po natin. Kung baka meron po siyang gustong, may hinihiling po siya sa Pangulo, during na nanalo po ang Pangulo, pero hindi po pinagbihan ng Pangulo. Ewan po ito. Kasi baka sasabit yung Pangulo. Siyempre kahit papaano po, matagal na rin po sa politika si President BBM. Baka kasabit nga po niya, lalo na kilala po si former Governor Chavez Singson sa alam na isa sa mga matatalino po sa politika po yun. Pag di mo kinumpiyan yan o kinumpiyan mo po yan o may laglagan po talaga. Dami na po niyang mga baka marami na po siya nilaglag kaya marami pong umiiwas din po na affiliate po kay Chavez Singson. At yung sinasabi niya po sa ulit, di ba, parang nagalit po siya nang kinampihan po niya yung US kumpara sa China. Well, anyways, wala naman pong bearing si Manong po ron. Hindi naman po siya yung presidente. Yung po ang nag-aano po ng foreign na relationship po natin, ang ating Pangulo. Kung nakikita po niyo, wala naman po kakwenta-kwentang kumampi sa CHECWA dahil nga po sa pangbubuli po nila sa atin at meron naman po tayong mapapala sa US. Why not? Di ba po ba? Mas maayos naman po tayo ng panahon po ng US. Marami po mga trabaho po dyan sa Subic. At napaka-ayos po talaga yung Subic po dati at hindi po tayo binubuli ng mga CHECWA. Ngayon po, binubuli po tayo ng mga CHECWA ng CCP. Hindi po yung mga Chinese, wala po tayong problema sa mga Chinese. Mga kaibigan naman po natin, may mga kaibigan po tayong mga Chinese Marami po dyan sa Pilipinas, di ba po ba? Marami na po naging nag-migrate po sa Pilipinas. Pero yung government po nila, yung po yung bubuli sa Pilipinas. Anyways po, wala naman po pasyadong pasabog po si Chavez Singson. Alam naman po natin si Chavez Singson malapit po yan sa mga Duterte. So ang alam po natin na kaya po niya ginagawa to, nung nananawagan po siya na lahat po ng mga estudyante, pati po yung mga elementary, maliban po sa kindergarten, ay makaalam po sa rally. Alam po natin kung bakit po nila ginagawa yan. Lalo na yung intended naman po talaga ng pagrarally po against corruption, hindi po mapatalsik ang gobyerno. Kasi pag napatalsik po ang gobyerno, papalitan lang po ng isa pa pong nababalita po na bulok din po. Wala pong mangyayari. Ngayon nga po may lumabas po sa PCIJ o yung Philippine Center of Investigative Journalism. Ang lahat po ng si Presidente Marcos, si Sara Duterte, lahat po, karamihan po ng mga senador, tumanggap po ng mga cash donation po o campaign donation po sa mga kontrakto. So hindi po natin alam po ano pong mangyayari
susunod po ng mga susunod po ng mga araw, kung ito po ba talaga bibigyan din ng mga bibigyan din po ito ng media. Kung mabibigyan po ito ng diin ng media, talagang malaking gulo po ito. Kasi po, Vice President, President, pati po yung Senate President po natin, sino po sa natin, sa gobyerno po natin, kung ito po ay magkakaroon po ng conflict sa pamumuno po nila at sa investigasyon po, kasi lalo na mga kontratista ng mga gobyerno ang sabit po rito. Kung sabit po ang kontratista ng gobyerno sa mga flood control project po natin, tapos yung mga kontratista po na yun, mga nag-donate ng mga campaign donation po sa ating mga matataas na opisyal ng gobyerno, in particular President by President, sino po ito uupo, di ba? Nakakatakot naman po na umupo yung mga Supreme Court. Nakatayo naman po yung Supreme Court sa kasalukuyan. Tsaka hindi naman po, di ba? Hindi po nila expertise ang pamumuno po sa pag-upo sa isang bansa, kasi hindi naman po sila politician. Although may biases po sila, pero hindi po sila politician. Kung army naman po, okay lang po, kaya lang magiging restless po talaga magiging magulo po talaga. Hangga't maaari po makontrol po yung pwede mangyari sa bansa po natin, otherwise baka matulad po tayo sa ibang bansa, matulad po tayo sa Venezuela, di ba po ba, na sa Indonesia at Nepal na na mawalan, kumbaga parang mawawalan ng kumpiyansa yung mga foreign investor po sa ating bansa. Sayang naman po, sayang po yung mga talento ng Pilipino, sayang po yung pinagpaguran ng mga iba po nating mga politiko na talagang dedicated po sa ating bansa. At sayang po yung ating bansa na napakalaking potential po na umunlad o parang umunlad po ng umunlad, kasi nga po sa dami po ng mga Pilipino, mga talentado o mga skilled, yun nga lang po na pupunta po sa ibang bansa. Tulad po namin, sa Saudi po kami, sa Philippines po kami, we rather want to work here in Saudi Arabia. For me in particular, kasi kung pupunta ako sa Pilipinas, matanda na po ako, hindi ko pa nare-reach yung sahod ko po sa kasalukuyan. At baka wala pa po akong sariling bahay. Ganun po ba? So, sayang po yung mga skilled and mga professionals po natin nagmamigrate o nagtatrabaho po sa ibang bansa kumpara po sa Pilipinas. Kasi nga po, puro corruption po, kasi imbis na naayos po yung ating bansa. Yung mga budget po ng gobyerno ay para po sa mga tao, para po mas maging edukado sa infrastructure, para mas mapagaan ng buhay, maging madali po yung pagbabiyahe, di ba, sa lugar po natin. Nagiging na po, parang perennial na po yung traffic, yung corruption, pollution, tapos wala kang makikitang yung mga pagbabago within span of 2 years or 3 years. Wala ka po makikitang ganun sa ibang bansa po, kasi makita mo kaliwaan po yung infrastructure po nila. At pag bumalik po kayo after 5 years, marami na po kayong na-miss ng mga bagay, dahil nga po napakabilis po ng development. Unlike po sa Pilipinas, napakabagal. Kasi nga po yung mga kontratista rin po natin, mga contractor po natin just paggawa ng mga infrastructure po natin at mga hindi ko maintindihan, napakabagal po talaga. At yung baha nga po, yan po yung nakakabwisit sa Pilipinas, di ba po ba? Pag konting ulan, bumaba, tapos nakikita mo yung mga tao, talagang na po sila, hopeless po sila. Kaya wala po silang magawa kasi mahirap po sila. Pero dapat hindi po ganun. Kasi may gobyerno po tayo. Hanggat may gobyerno po tayo, may budget po ang gobyerno po natin. Dapat po natutulungan po tayong mga Pilipino. Kaya lang, ito nga po, yung pumutok nga yung corruption po na yan sa flood control. Talagang inadya na po ng Panginoon Diyos na na po talaga. Tama na, sobra na. Pinakita na po talaga sa sambayang Pilipino. At pasalamat na lang po tayo sa ating Pangulong Marcos na siya po yung parang naging whistleblower po ng corruption po sa mga na government project po. In particular, yan po nakatapo yung sumbong sa Pangulo na dinidebunk naman po ng isang senador po na sabi nga po daw niya, minislead po tayong lahat. Ewan ko po doon, i-discuss na po natin sa susunod po yan. Anyways po, yun lang po yung po natin, topic po natin. Tungkol po kay Chavit Singson, yung pasabog po niya na po pala. Yung pasabog niya po, lang po pala, lucis lang.
Sige po. Magandang hapon po. Ito po muli ang iyong Real Talk Kabayan, Chris Villanueva po mula po sa Kingdom of Saudi Arabia. Ingat po tayong lahat at peace.